Sunod, eto na. Mga kababayan, ayaw ko sanang sabihin yan eh. Baka kasi imbestigahan ako ng NBI at isa ako sa ipatawag eh. Wag na. Hayaan nyo na lang, kayo na lang mag-imbestiga, NBI. Huwag nyo na ko idamay. Ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Sara Duterte. Mga kababayan. Sa kabila ng ilang linggo, halos isang buwan, ilang linggo na hindi po si Sara nagbigay ng reaksyon sa mga pangyayari patungkol sa mga pagka-aresto ng kanyang mga kaalyado, no? Kung napansin niyo mga kababayan, wala po, tahimik po si Sara, 'di ba? Dati ang sabi, si Mark tahimik lang. Hindi po, si Sara tahimik lang sa mga pangyayari, mga kababayan ko dito sa Senado, kaguluhan sa Senado, pag-aresto kay Bato, nakatakas si Bato, putukan sa Senado, pag-aresto kay Jinggoy. Wala kang maririnig na komento ni Sara. Pero ngayon mga kababayan, may komento na po si Sara Duterte. Lumabas at eto na nga ang ginawa mga kababayan. Ang sabi niya, wala daw ibang ginawa ang Administrasyong Marcos kundi ubusin lahat ng kalaban. Mas inuna pa daw ang pagpapaaresto sa mga kalaban sa politika kaysa sa sugpuin ang kahirapan ng Pilipinas. Wala daw nagawa ang Marcos administration para sa bayan. Pakinggan ninyo. Ito nila at intent nila ay yung manatili sila na nasa pwesto. Wala silang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Ang mensahe niyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga kaguluhan na nangyayari ngayon, especially sa Senate, sa different institution na ginagamit po ng kasalukuyang administrasyon against the opposition. Nakakalungkot yung nangyayari sa ating bayan dahil may problema na nga tayo sa ekonomiya natin. Dinadagdagan pa ng administrasyon ng problemang politika. No? Kung sana ay tutukan na lang ng administrasyon yung kanilang trabaho para sa taong bayan, ay makikita pa sana natin ang kaunlaran or pagbabago ng buhay ng lalo na yung mga naghihirap natin na mga mamamayan. Pero sa ngayon, ang nakikita natin ay puro paghahabol sa mga kalaban, puro paninira, puro puro paninigurado para sa kanilang sarili at sa kanilang kinabukasan sa politika. So ang nakikita mo na ay kung ano yung motibo nila at intent nila ay yung manatili sila na nasa pwesto. Wala silang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Will never be bothered by anything. Ayan, so narinig niyo mga kababayan. Napaka-iksi ng tanong, yung sagot ni Sara, ang layo, ang taas, ang layo. Hindi mo siya magets. Kasi alam mo yung utak niya, nakatayo siya, yung katawan niya, pero yung utak niya nasa labas, nasa basketball yata. Kaya mga kababayan, alam nyo, maniwala na sana ako kay Sara sa mga sinasabi niya. Pero ang problema kasi, yung nagsalita, walang ginawa. 'Di ba? Simple lang naman yan eh. Simple lang. Ang problema lang kasi, ano bang nagawa niya? 'Di ba? Ganun lang kasimple yan. Marami sanang tao ang hahanga sa'yo kung ikaw mismo na nagbigay ng komento patungkol sa mga pangyayari ngayon ay may nagawa kang maganda. Ang tanong kasi, ano bang nagawa niya? Di ba? Parang yung kapatid niya, binira ang Tulpo brothers, no? Yung mga magkapatid na Tulpo, matapang lang daw sa camera at sa mikropono. Tapos sabi nga ni Rafi Tulpo, kay Pulong, sabi ni Rafi Tulpo, marami akong natulungang mga mahihirap na kababayan, lalong-lalo na yung mga inaabuso. Si Pulong, ano kayang nagawa niya? Di ba? Kaya nga mga kababayan, imbis na maraming tao ang naniniwala sa kanila, walang naniniwala. Bakit? Una, paano mo papaniwalaan yung taong nagsasalita at nagbigay ng komento kung siya mismo walang ginagawa? Diba? Kasi kung tatanungin mo ano bang ginawa ni PBBM, putang ina, hindi mo na ma-memorize eh.
Simula nung umupo si Marcos hanggang ngayon, hindi ko na maaalala at hindi ko ma-memorize kung ano-ano yun sa sobrang dami. Ang pinaka number one na pinakamagandang nagawa ni PBBM ay yung ipasara ang Pogo, no? Ipaaresto ang mga tawag dito, mga gumawa ng illegal at ipaaresto yung mga naglapastangan sa ating bansa, lumabag sa batas, katulad kay Digong, kay Kibuloy, kay Alice Go, kay Tebes, marami pang iba at yung pagpapaunlad sa ating ekonomiya. Ngayon ang tanong, kay Sara, ano kaya? Di ba? Mga kababayan, kaya isa yan sa pangyayari mga kababayan na wala kang wala kang tawag dito wala kang makikita mga kababayan pagdating kay Sara Duterte. Wala talaga. Kaya wala yung puro reaction yang ganito, reaction ng ganyan, wala talaga. Mga kababayan. Kaya isa lang ang aking masasabi, yung sinabi ni Sara, puro yun kabaliktaran. Siya mismo ang gumawa ng ganon. Yung sinabi niyang walang ginawa sa bayan, tapos tinitira daw yung mga kalaban, tapos basta kung ano-ano. Na kay Sara lahat, nasa mga Duterte lahat yun. Wala kay Marcos. Kasi kung tatanungin mo ngayon, ano bang nagawa ni Sara sa loob mula 2022 hanggang 2026? 22, 23, 24, 25, 26. Yung 5 taon na yan, sa pag-upo ni Sara bilang Vice President, ni isang proyekto ang tanging naalala ko yung gumawa ng libro na mali-mali pang grammar. Tapos, yun nga, una kong tanong, ang libro ba ni Sara pag nabasa ng mga senior citizen yan, nangangailangan ng medisina, nagkakaroon ba sila ng gamot? Wala. Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng mga nakatira sa squatter yan, magkakaroon ba sila ng sariling bahay, sariling lupa? Wala. Yun bang libro na proyekto ni Sara, pag nabasa yan ng mga nalindulan na bahaan, mawala ba ang lindol? Yung mga nabahaan, makarecover ba sila? Wala. Yung libro ni Sara, pag nabasa ng mga Coast Guard yan, na binumba ng water cannon ng Chinese Coast Guard, tinaga ng rubber boat, naputulan ng daliri, magkakaroon ba ng rubber boat ang Chinese Coast Guard? Maayos ba yung mga binumba ng water cannon? Hindi rin, wala rin. Oo. Tapos mga kababayan, yung mga biktima sa pagkamahal ng gasolina, pagtaas ng presyo, pag nabasa ba ang libro ni Sara, bababa ba ang presyo ng bilihin, gasolina, bigas, gulay, ulam, karne? Wala rin. Tataas ba ang sahod ng Pilipino? Wala rin. Kaya sa madaling salita mga kababayan, walang kwenta si Sara. 'Di ba? Kaya yung sinabi ni Sara, banat-banat kay BBM, wala talaga mga kababayan. Hanggang ganyan talaga si Sara. Kung hindi manira, puna. Tapos napansin niyo mga kababayan, pumapayat siya. Stress na stress siya, mga kababayan. Pumapayat siya sa mga oras na to. Hindi ko alam kung anong dahilan kung ba't siya pumayat. Siguro stress. Stress siguro si Buday. Mga kababayan. Kasi pumapayat Hindi ko rin lubos maisip kung bakit ganun. Stress, pumapayat ang lola nyo. Diba? So, yun lang. Mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito.